Nanawagan ng patas at makatarungang investigasyon ang asawa ng umano'y sospek sa pamamaril kay Police Captain Joel De Parene ng CIDG Regional Field Unit 7 na si Leonardo June Manto Jr. sa mga otoridad ng Cebu City. Ayon sa asawa, mula na nangyari ang insidente noong Oktubre 25 ay hindi na nila nakita o nakausap si Manto dahil dito personal siyang nagtungo sa Cebu City Police Office upang malaman ang kalagayan ng kanyang asawa. Ibinahagi niyang labis ang kanilang pag-alala at takot lalo na sa sitwasyon at pinagdaraanan ng kanilang pamilya. Giit ng asawa, mabuting asawa at ama si Manto at hindi niya kayang gawin ang krimeng ibinibintang sa kanya. Matatandaan na kusang sumuko si Manto sa mga tauhan ng Pasig City Police noong gabi ng Oktubre 29 dahil umano sa pag-aalala sa kanyang kaligtasan, lalo't nasa hanay ng kapulisan ang biktima. Samantala, sinabi ni Konsehal Dave Tumulak ng lungsod ng Cebu na hindi dapat ituring na isang hiwalay na kaso ang pamamaril kay Kapitan De Parene. Ayon sa kanya, dapat paglalimin ang investigasyon upang matukoy ang tunay na motibo at kung may mas malalim pa na koneksyon sa likod ng krimen. Tumawag po sa atin yung tao doon sa Barangay Suglundos at nagsasabi, pinasok yung bahay nitong nag-surrender na si John Ray Manto. So tumawag tayo sa barangay chairman at saka pinuntahan niya yung bahay ng asawa at kinausap natin yung asawa. Sabi ng asawa, may pumasok raw sa bahay nila, parang pulis. Na-convince natin yung asawa na mag-surrender na lang husband niya. Nasa listahan ng mga pulis yung pangalan, yung husband niya na si John Ray Manto. Kaya nga, na-convince natin na mag-surrender na lang, kinuha ng driver natin doon sa probinsya at saka dinala dito sa City Hall at tumawag tayo sa pulis. Sabi lang natin sa pulis na kailangan full investigation. Talaga lalabas yung totoo. Ano talaga ang mga pangyayari. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Nathaniel Sandoval. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!